because He lives. Yun ang tema, unay, ng ating pundasyon ng ating pananampalataya. Dahil sa katotohanan, kung hindi nga muling nabuhay si Kristo, ay wala ho katuturan ng ating mga ginagawa. The resurrection assures our forgiveness. Bagamat ang resurrection o ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay nagpapahayag ng kapangyarihan tungkol sa isang bagong buhay para sa ating mga mananampalataya, mayroong higit ding layunin ito. At ito po ang ating pagbubulay sa umagang ito. Ito patungkol sa kapatawaran. Isa pong guro ng mga Hudyo, si Rabbi David A. Nelson, ang nagkwento tungkol sa buhay ng dalawang magkapatid. Sila ay nagpunta sa gurong ito upang bigyan mo ng, sabi niya, pagtatapos ang kanilang rivalry o yung kanilang pag-aaway o hindi pagkakasundo. At inausap ng nasabing guro ang magkapatid patungkol sa kanilang hindi pagkakaunawaan. At sinabing dapat kayo ay magkasundo na. At sila ho ay nagkamayan pagkatapos ng nasabing usapan. Bago sila umalis, ay sinabi ho ng guro, dahil ngayon naman ay Jewish New Year, o ito ho ay pag-alaala sa tinatawag na bagong taon para sa mga Hudyo, ay magpahayag kayo ng inyong, sabi nga, salubin sa isa't isa, yung inyong wish para sa bawat isa. At nagsalita po yung isa, at ganito po ang kanyang sinabi, kung ano ang wish mo para sa akin, yun ang wish ko para sa iyo. At bigla mo sinampal ng kapatid, yung isa. At sinabi ng guro, bakit mo sinampal? Ay, ibig sabihin pala noon, ay di masama ang iniisip ng kapatid. Dahil sabi ko, ano ang wish mo sa akin, yun din ang wish ko sa iyo. So ito ho ang kwento ni Rabbi David A. Nelson. Ang kapatawaran ay isang napakahalagang bagay sa ating buhay bilang mga mananampalataya. At sa umaga pong ito ang ating nais na tignan kung ano po ang kaganapan sa ating pong pananampalataya. Ganito ho ang sabi sa unang Korinto 15, talata 17. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nalilinis sa inyong mga kasalanan. At walang katuturan ang inyong pananampalataya. Ulitin ko, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kung sabi ngayon, o yung ating inawit na because He lives ay hindi totoo, hindi pa tayo nalilinis sa ating mga kasalanan at walang katuturan itong ating pananampalataya. Hindi lamang yan, sabi ni Apostol Pablo, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na sumampalataya kay Kristo ay napahamak. Wala nang silang kasiguruhan sa buhay na walang hanggan. Kung hindi napatawad ang ating mga kasalanan, narito po ang ilang mga katotohanan na mangyayari. Walang katuturan ang ating pananampalataya, tiyak tayong mapapahamak sa walang hanggang kaparusahan, walang magiging basihan ang ating pagpapatawad sa isa't isa, mabigat ang ating loob na mabuhay, basahan ang ating pagkakasala o yung guilt. Ibig sabihin, yan ho ang katotohanan tungkol ho sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Na kung hindi ho nangyari, ito ho ang mga ilang mga bagay na ating mararanasan. Ang kapatawaran po ay may kaugnayan sa tinatawag nating muling pagkabuhay o yung resurrection. Doon po sa binasa ni Pastor John nakalagay po ito. Siya ay ipinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. So malinaw na binabanggit po doon ni Apostol Pablo na ang kamatayan ni Kristo ay may kinalaman para sa kapatawaran ng kasalanan dahil siya po ay pinakahandog na tatanggapin lamang ng Diyos para tayo mapatawad. Ngunit hindi mo huminto doon. Dahil kung hindi mo muling nabuhay si Kristo, hindi tayo mapapawalang sala. Mananatili tayo sa ating mga kasalanan. Ito ang sabi ni Jesus sa mga Hudyo at leader ng relihiyon. Kung mananatili kayo sa inyong mga kasalanan, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. At ang ibig sabihin nun ay
kapahamakan. So yun po ang pinakasentro sa atin pong buhay bilang mga mananampalataya. So ang resurrection o muling pagkabuhay ay hindi lamang may kinalaman doon sa kapangyarihan na tayo ay magkaroon ng bagong buhay. Pangunahin mo doon ay yung kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kung hindi mo nangyari, wala akong kapuluhan ng ating ginagawa. Kung isang araw ako'y nanonood ng TV, napakaraming mga palabas ngayon kung mahal na araw na nire-refute o kanilang lubos na pinagdududahan si Jesus at ang kanyang muling pagkabuhay. Ang mga tao kung matatalino ngayon, hindi na ho sila satisfied na basta na lang sila nagsasabing hindi totoo. Gumagawa ho sila ng mga kaparaanan para pabulaanan talaga, para talagang ipakita nila sa pamamagitan mo ng tinatawag nating filosofiya, yung alam ng tao na talagang hindi muling nabuhay si Kristo. At una pa diyan, si Kristo ay hindi mapapagkatiwalaan para sa ating kaligtasan. Siya'y tao lamang, simpleng tao, namatay, at hindi na muling nabuhay. Kaya kung tutusin, kung ganun ho ang katotohanan, tayong mga nagsasabing Kristiyano, umaasa kay Kristo, ay naghihintay sa wala. Wala akong paguluhan. Kahit ay gumising na maaga ngayon, ay di parang ito yung ritual lang. Parang tayo hulaan ay, sabi nga, ay gumanap sa isang tungkulin, sa ating relihiyon, sumamba, at pagkatapos ko ni wala nang halaga ito para sa atin. Ngunit alam natin na ang katotohanan mo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Naalala ko, mayroon akong binasang aklat na may kinalaman ho ito doon sa pag-iimbestiga ng isang legal journalist na meron mo siyang in-interview isang 23 taon na kung tawagin mo natin ay yun siya ay forensic expert. Siya ho ay yung mga yung ba kami namamatay yung hanggang tawag doon? Wala sa isip ko. Yung iniimbestigahan ko ng kamatayan ay talagang napakahusay nito. Kumbaga, alam niya kapag ang tao ay agad, sabi nga ho, pag sinakal o nilason o pagka ho kanyang tinignan yung sabi nga ay kalagayan ng tao, malalaman niya, i-autopsy. Malalaman mo niya kung ang tao ho ay namatay sa sakit o ito ho ay may power. In-interview niya ito, nagkataon si Hoy mananampalataya. Sinabi niya, totoo ba, posibilidad ba ang muling pagkabuhay ni Kristo? Doon mo sa nangyari daw kay Kristo na pagpapahirap, ang sabi niya, talagang mayroon daw kung certain limit lamang yung kaya ng taong ganasin na hirap sa katawan, yung mga hampas, lupit, kasi extraordinary ho yung ginawa kay Kristo. Ibig sabihin, kung sa normal na tao ho yun, bagamat nagpapalagay po natin na yung nangyari ho kay Kristo ay sa normal pa rin kalagayan, parang mahirap natin isipin na yun totoo kasi yung mga hagpit at hampas na yun, doon pa lang mamamatay na tayo. Tapos, yun din daw pawis ng dugo, may tinawag ko itong hemorrhagitis yata ang tawag nila. Na kasi sinasabi nila na hindi na totoo yung dugo na animoy pawis. Pag ang tao pala ay sobrang tinatawag na depression, anxiety, may hindi daw talagang maraming dugo. Sabi, posibilidad na talagang mula sa pawis lalabas ho ang dugo mula sa bubukas na mga pores natin. At ito ho ang sabi ho ng isang eksperto. Kaya ko binabanggit ito kasi ito hong sinasabi kong legal journalist na ito yung naging mananampalataya sa kaimbestiga niya. Ang kanyang asawa yung mananampalataya, si Lee Strobel po ito. Hanggang sa dumating sa sukdulan, sabi niya, suko na ako. Hindi ko kayang pabulaanan si Kristo, ang kanyang pagiging tagapagligtas, ang kanyang kamatayan, muling pagkabuhay. Ibig sabihin, talagang siya yung sumampalataya sa kanyang kanyang tagapagligtas. Dahil dito, tayo po na maaaring nasabing hindi na masyadong dumaan sa anumang pag-iimbestiga. Naniniwala tayo ng kaligtasan ay pinagkaloob sa atin ng Panginoon dahil sa ginawa ng Panginoon Jesucristo para sa atin. Ano po ang nagiging sagabal sa relasyon kaugnayan ng tao sa Diyos? Ito po sabi sa Isaiah 59, talatang 2. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan sa pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Ito ang sinabi ni Propeta Isaiah sa mga Israelita sapagkat ang kanilang kasalanan ay naging balakid
sa relasyon nila sa Diyos. At yan ho ay may dararaman din sa ating kalagayan ngayon. Nung tayo hindi mananampalataya, ito ho ang ating kalagayan sa Diyos. Tayo hiwalay, kahit pa tayo. Ngunit, kung nung tayo maging mananampalataya, gayon pa rin ang kasalanan ay nagsisilbing balakid. Kaya importante ho na maintindihan natin ang kahalagahan ng kapatawaran ng Diyos sa ating mga kasalanan. Dahil ito'y umahad lang sa isang mabuting relasyon natin sa Diyos. Tingnan po natin, ano po ang pagpapala na ating maintindihan ng ating ang kapatawaran. Every other blessing from God hangs on forgiveness. Sabi ng isang mangaral, ang bawat pagpapala mula sa Diyos ay nakaangkla o nakasabi o nakakabit sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Dahil kung tutusin nga naman, kung hindi tayo tinanggap ng Diyos at pinatawad, mawawalan po lahat ng kabuluhan kung ano ang katotohanan na nakaakibat sa biyaya ng Diyos sa ating buhay. Tingnan po natin ang ilan sa mahalagang bagay na ito. Una, ang kasiguruhan ng buhay sa langit. Siguro ito common na sa atin. Ang kasiguruhan ng buhay sa langit. Ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ay tumiiyak sa atin sa buhay na walang hanggan. Yan po ang sabi sa Roma 6, talatahong 5 at 8. Ganito po ang sabi, sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayan tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. And then verse 8, ngunit tayo naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Parang sasabihin niyo, hindi pa naman tayo patay. Bakit kung sinasabi doon tayo ho ay kasama niyang namatay? May kinalaman po ito sa ating kaugnayan dahil sa ating pagkamakasalanan. Ang kamatayan ni Kristo ay naumako sa ating mga kasalanan. Bawat kasalanan mo yun. Mula nang tayo ho ay nasa sinapupunan pa ng ating ina hanggang tayo panganak hanggang ngayon at sa darating. Bawat kasalanan yun. Yun ho ay kaakibat na sa pinatawad ni Kristo at kasama na ho niya tayong namatay doon. At kung hindi ho gayon dahil sa ating pananampalataya, wala mong kapag-apag-asa tayong makarating sa langit. Sabi dito, walang makasalanang makakapasok sa langit. Ang sabi ko dito sa unang Korinto, talatang 6, ayan yung basahin po natin ito mula talatang 9 hanggang 11. Ganito po ang sabi, mula sa verse 9, hindi pa ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Kasama ko doon ang ating pagpunta sa langit. At ang sabi dito, huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae, ang mga magnanakaw, masasakim, maglalasing, mapanlait, o magdaraya, ang ganyang mga tao ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Tingnan niyo po ang talatang 11. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Past tense. Binanggit ko dito yung mga ginagawa ng mga taong ito, mga taga-Korinto, at sabi ni Apostol Pablo, ganyan kayo noon. Subalit kayo'y nilinis na sa inyong mga kasalanan at itinalaga na kayo sa Diyos. Kayo'y pinawalang sala sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at ng Espiritu ng Diyos. So mga kapatid, nakikita natin maliwanag na ang pagpapalahot ng kapatawaran ng ating mga kasalanan ay pundasyon sa isang katiyakan na mayroon na tayo. Ito ho yung kasiguruhan ng buhay sa langit. Nakakalungkot, meron pa rin hindi mga mananampalataya na pag tinanong ninyo ng tinanong tungkol sa pagpunta sa langit, ang sasabihin ay hindi tayo nakakatiyak. Dahil ang iniisip po nila ito, paano kung pagdating sa bandang doon ay magkasala ka? Paano kung mahulog ka sa isang kasalanan? Ang sabi nila, yun ay hindi titiyak, ikaw ay pupunta sa langit. Pwede kang hindi mapatawad. Pwedeng mawala ang inyong kaligtasan. Kung ganyan ho ang ating turo, wala akong kwenta ang muling pagkabuhay ni Jesus. Magkakaroon na ho ng kwenta yun kung tayo nasunod. Kung susuway na tayo, wala na hong paguluhan ngayon para sa atin. Kasi hindi tayo makakapasok sa kaharian niya kung tayo ay mahuhulog sa kasalanan at hindi na mapapatawad ng ating tagapagligtas.
Ganito po ang sabi ng Panginoon sa Juan 11. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Malinaw na sinabi ng Panginoon ito nung si Lazarus ay mamatay sa kanyang kapatid, sapagkat gustong tiyakin ni Jesus na ang pananalig sa kanya ay katotohanan ng buhay at muling pagkabuhay. Ito ho yung buhay na ibinibigay ng Espiritu Santo at muling pagkabuhay, yun ho yung resurrection ng mga mananampalataya. At ang sabi niya, ang sino mang sumasampalataya, kahit mamatay na, ay muling mabubuhay. Physical death, pero mabubuhay sa Espiritu. At makapiling ng Panginoon. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin na hindi mamamatay kailanman. Ibig sabihin niya ay hindi na mapupunta sa walang hanggang kapahamakan. So napakalinaw mga kapatid. Hindi na kailangan natin gaanong bigyan ng paliwanag ito. Pangalawa, ang kasiguruhan ng buhay na ipaglilingkod sa Diyos. Ang kasiguruhan ng buhay na ipaglilingkod sa Diyos. Makikita ko natin na isa pang bahagi ng pagpapala ng kapatawaran ay ang ating paglilingkod sa Panginoon kung saan dahil tayo ay napatawa. Una, ang kapatawaran ay tumitiyak sa pagpanumbalik ng ugnayan. Kung hindi mo tayo pinatawad ng Diyos, kaya na sinabi sa Isaias, wala akong restoration ng relationship. Wala. Hindi natin siya pwede tawagin Ama. Tatawagin lang natin siyang Diyos. At tatawagin niya tayong taong nilikha. Hindi niya tayo tatawagin anak. Magkakamali ko, marami na sinasabi nilang lahat daw ng tao ay anak ng Diyos. Ang lahat ay nilikha. Kalarawan ng Diyos, pero hindi mo itinuturing ng Diyos na anak ang makasalanan. Ang mamawala pa kay Kristo sa kanilang pananampalataya. Kaya ang kapatawaran ng kasalanan ay tumitiyak sa papapanumbalik ng ugnayan. Restoration of our relationship with God. Pangalawa, nagbibigay ng pag-asa at kalakasang loob sa bahagi ng pinatawad. Anong pakiramdam natin kung tayo mapatawad? Hindi mo ba relief? Kumbaga, yung bang tayo makaranas ng, yung parang alam mo ikaw ay pinatawad, isa ho sa napakabigat na karanasan ayon sa mga pag-aaral tungkol sa kalagayan ng tao. Yung maramdaman mo hindi ka napatawad. Halimbawa sa mag-asawa, yung kang tutulog kayo na kayo magkaaway. Di kayo lagi mong iniisip yun lang. Hanggang maaari kung bago ka sana tumulog o kung di pagkagising na pagkagising, hihingi ka ng dispensa, hihingi ka ng kapatawaran. Ay mo ko, kung tatagal tayo nang hindi tayo napapatawad, na iniimtim natin yung hindi pagpapatawad. Mga kapatid, ang kapatawaran ng Diyos sa atin ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at kalakasan ng loob na harapin ang bukas o buhay kasi alam natin tayo ay pinatawad. Hindi magiging balakid na laging isipin kung mapapatawad ka pa ba ng Diyos. Marami hong kahit mananampalataya na dahil mo sila'y nahulog sa kasalanan, iniisip nilang, mapatawad pa kaya ng Diyos. Marami hong tao nag-i-struggle nito. Alam niyo kung bakit mo ngayon ay sikat na sikat ang counseling. Kung mapapansin niyo dati-dati, counseling hindi masyado yan. Walang masyadong pagbibigay ng pansin. Ang sa counseling, mga psychologists o yung mga psychiatrists ay mas kilala dahil sila ho'y nagbibigay ng payo at gamot sa mga taong nakakaranas ng anxiety, depression, dahil sa kanilang kalagayan, sa kanilang mental, isipan o damdamin. Pero ngayon, bakit ho dumadami yung mga nagpapakounsel? Bakit ho sikat na sikat ngayon ang Heartline, ang iba't iba pang organisasyon na nagbibigay ng counseling sa mga tao? Kasi ang isa ho sa pinakamabigat na kalagayan ng tao, yung damdamin mo kung ikaw ay pinatawad ng Diyos o hindi. Dahil ito ho ay isang bahagi na nakakapagbigay ng relief. Yun ho bang ang relief? Yun ho bang para bang isipin mo na magkaroon ka ng katiwasayan o kapahingahan na alam mo ikinapatawad. Kaya sa ating kalagayan ito ay napakahalaga. Bakit? Tingnan po natin ang isang mahalagang halimbawa o ilustrasyon at alam niyo kung saan ito. Sa Juan 21:15-19, alam niyo ang kasaysayan ito? Ito ho nung muling mabuhay si Kristo at nung sila ay nung muling mabuhay, nagpakita siya sa mga alagad. Isa sa kinatagpo niya doon ay si Pedro.
Si Pedro na nagtakwil o nagsabing siya hindi niya kilala, nagkatwa. Tungo sa Juan 21:15 hanggang 19, may tatlong bagay na binanggit ang Panginoon. Pakainin mo ang aking tupa, alagaan mo ang aking tupa, pakainin mo ang aking mga tupa, ang sabi niya kay Pedro. Pero tinatanong niya si Pedro lagi ng ganito, iniibig mo ba ako? At sumasagot lagi si Pedro, opo, Panginoon. Hanggang doon sa pangatlo, sabi niya, nalungkot nga siya dahil, bakit pangatlo na? Sabi ko, ikaw nakakaalam ng lahat ng bagay, Panginoon. Ang sabi ko ng Panginoon ay, pakainin mo ang aking mga tupa. Alam niyo kung ano po ang gusto kong bigyan ng pansin dito? Kaya kung bibigyan natin po ito ng pamagat na ang kasiguruhan sa buhay ng paglilingkod. Ano po ang nagawa ng pagpapatawad ng Diyos kay Pedro? Restoration ng relationship sa Kanya at yung reinstatement sa Kanya para makapaglingkod. After noon sa Book of Acts, si Peter, ibang klaseng tao na. Hindi na siya yung tipo na rumaragasa na para na ang lagi hanap ng away. Hindi na siya ganun. Siya yung nanguna sa mga alagad para maglingkod sa Panginoon ng buong sikap at sinabi pa rin nga ng Panginoon sa kanya na ang kanyang magiging kamatayan ay hindi na siyang pipili kundi mangyayari sa kanya dahil sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, hindi tayo pwedeng maglimita sa tao. Hindi natin pwedeng sabihin, naku, hindi na pwedeng maglingkod. Sa itsura pala niya, hindi na pwedeng maglingkod. Ito si Pedro na ako, itinatwa ang Panginoon. Ni-reinstate. Muling sinabi ng Panginoon, iniibig mo ba ako? Opo. Pakainin mo ako. Iniibig mo ba ako? Opo. Alagaan mo ako. Iniibig mo ba ako? Opo. Pakainin mo ako. Nakalungkot sapagkat minsan, kahit tayong mga mananampalataya, naglalagay tayo ng pader sa ating kapwa para hindi na sila makapaglingkod. Hindi na sila mabigyan ng pagkakataon kasi tayo nagsasabing, hindi na pwede. Ito si Jesus ngayon nagbibigay ng pagkakataon. Ang muling pagkabuhay ni Kristo ay nagbibigay ng kasiguruhan tayo pwede pang maglingkod. Kahit na tayo ay bumabagsak sa kasalanan. Nakakalungkot sapagkat may mga pulisiya, ibang simbahan, na pagka nahulog kayo sa kasalanan gayon, bagamat, bagay, ito'y kanilang pamantayan, hindi na kayo pwedeng maglingkod. Kanya-kanya ho yun. Bagay, kung ako ho ay kailangan ko munang pag-aralang mabuti dahil nakakalungkot na parang lampas pa yata tayo sa Diyos sa ganyan bagay. Pangatlo, ang kasiguruhan ng buhay na makapagpapatawad sa iba. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagbibigay ng kasiguruhan sa mga sumasampalataya sa isang bagong buhay. Common na ito, 2 Corinthians chapter 5, verse 17. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed, the new has come. Ang kapatawaran ng ating mga kasalanan ay nagbibigay ng kasiguruhan sa isang bagong pananaw sa buhay. Na marunong tayong tumanggap sa iba at magpatawad sa kanilang mga kasalanan. Ito ho ay isang bagay na makapagbibigay sa atin ng tinatawag na kababaang loob, na isa loob natin na kung tayo ay napatawad ng Diyos, sino mo tayong hindi magpapatawad sa iba? Ang motibasyon at kakayanaan ng mga mananampalataya na magpatawad sa kapwa ay mula sa Diyos. Pilipos 2:13. Mga kapatid, kung tutuusin, kung hindi tayo pinatawad ng Diyos, palagay ko, ang mangyayari ho sa mga tao ngayon is survival of the fittest. Yan ho ang turo ng evolusyon. Yung mga evolutionist, survival of the fittest. Kung tutuusin, kung evolutionist ka, dapat hindi ka maniniwala sa batas. Kasi para tayong hayop. Kung isang taong ito ay gagawa sa inyo ng kasalanan, patayin mo na. Wala namang pinagkakasalanan. Walang Diyos. Walang utos. Kung ang taong ito ay naagrabyado pa, saktan mo. Walang problema. Pero mga kapatid, dahil alam natin may Diyos na lumikha, alam natin siya ang pundasyon ng lahat ng alituntunin ng batas, na kahit niya umiiral sa atin kung bakit tayo ay nalalagyan ng restriksyon na huwag gawin ito at gawin lamang iyon dahil may batas. At ang sabi, ang batas na yan ay mula sa Diyos. At bahagi noon, yung tinatawag nating ginawa ng Diyos na tayo ay bigyan niya ng kakayanan o motibasyon at kakayanan na magpatawad din sa iba. Yan po yung pangunahing turo ni Jesus.
Yan ko'y pangunahing turo ni Jesus. Kaya nga ho yung iba, hindi nila matanggap yung radical ho kasi yung Sermon on the Mount. Yung Sermon on the Mount, radical ho yun. Saan ho kayo nakatala na pag sinampal ho kayo sa kanang piski, ihaharap niyo po ang kaliwa? Saan ho kayo nakatala na pag ninakawang kayo, ibibigay niyo pa yung tira? Bitaw pa ho kayang gayon sa palagay? Bitaw pa ho kayang, alam yung tawag sa gayon kung iisipin natin, ay uto-uto. O, gaya ng ibang sinasabi, medyo may pagka-kulang sa isip. Wala nang ganun saloobin eh. Yung pag sinampal ka, kaharap mo pa ang kabila, pag tinuwanan ka, ibibigay mo pa yung natira. Wala yun. Pero bakit po yung laman ng sinasabi ni Jesus? Kasi ang gusto niya ipakita, yung kalakip ng bagong buhay na ibinigay niya nung siya'y muling mabuhay, ay nakapalubo doon yung kakayanang gawin ang kalooban ng Diyos. At ano ang kalooban ng Diyos? Kasama doon, magpatawad. Kaya ang resurrection ay mensahe ng pagpapatawad. At ito ay napakahalagang ating maunawaan. Tingnan mo natin ang isang ilustrasyon niya. Alam niyo ang nangyari sa Juan 20, 24 hanggang 29. Kaya ako na lang inalagay ko yung larawan dahil pwede din naman tingnan sa inyong mga Biblia yan. Yan mo yung tungkol kay Tomas. Si Tomas, nung muling mabuhay sa Isus, sinabi ng mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Sabi ni Tomas, di ako maniniwala. Hanggat hindi ko na ilagay ang aking daliri, o nakikita ang butas sa kanyang mga kamay, hindi ko na ilagay ang aking daliri sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala. Alagad mo yun ha? Alagad yun. Hindi mo yun ordinaryong mananampalataya. Alagad yun. Pinili yun ni Jesus. Alagad, sumusunod sa kanya. Nung magpakita ngayon si Jesus, ito ngayon nasabi ng mga ibang paniniwala, natalisod daw si Tomas. Alam niyo, kasi siyempre nagulat si Tomas. Natalisod, sabi, Diyos ko po! Kaya hindi daw Diyos si Kristo. Natalisod. Yun, siyempre, nagulat kayo. Diyos ko po! Yun. Ibigin niyo, pati yun ay nilagyan nila ng gano'n sa loob na, hindi naman Diyos si Kristo eh. Nagulat si Tomas. Pero huwag na natin ipalawakin yun. Ang gusto ko sabihin ay, yun ay kanilang paraan para dayain nila ang teksto at sabihin nilang hindi kinilala ni Tomas kung sino talaga si Kristo. Ano ang ginawa? Nilagay ko niya ang kanyang, nakita ko niya ang butas sa kamay ni Jesus at yung sugat sa tagiliran. Nag-iisip lang ako. Doon sa iba natin napapanood sa TV, pagka yung may mga kapangyarihan, yung lang naghihilom agad, bakit hindi nawala? Bakit nandun pa rin yung mga sugat na yun? Bakit sasabihin nyo, hindi, pilat yun eh. Pwede. Pero Diyos siya eh. Pwede nyo sabihin, mawala. Hindi wala na. Yan mo ay larawan ng simbolo ng iniginawa ni Kristo para sa atin. Nasa kanyang katawan ay naka-imprenta. Para pag nakita natin, sasabihin din natin, oh, Panginoon, ganito ang ginawa ninyo para sa akin. Ay ano naman ho ang ginawa ko para sa inyo? Kumbagay, ano po bang sakripisyo na ang nagawa para sa inyo? Si Tomas, ay sabi niya, nanampalataya siya sa Panginoon, kaya sabi ng Panginoon sa kanya, mapalad yung hindi ako nakita, pero nananampalataya. Naalala ko lang po ito, kasi yung aming isang profesor sa seminaryo, ay kami ko ay magbabalar na hapunan. Ngayon, ay sabi niya, kasi ito ay turo sa simbahan. Turo sa simbahan. Pagka nagkasala, hindi ka patatanggapin ng hapat ng Panginoon. Tsakwera ka mo. Pero naalala ko ito, hindi ko makalimutan na sabi ng aming profesor sa seminaryo, nung si Kristo ba'y nakatipa sa krus, ano ang laraw mo? Ang sabi niya, larawan ito ng pagtanggap, hindi ba? Siyempre, nakatipa kayo. Pagtanggap, kung sabihin niya rin, Ama, patawarin mo sila, hindi nila lang kanila. Ang gusto niyang sabihin noon sa amin ni ganito, bakit natin pinipigilan kung ang tao ay nagsisisi sa kanyang mga kasalanan at hindi natin siya tatanggapin, parang sinasarabuhan natin ang pintuan ng pananampalataya o ng relasyon sa Diyos para sabihin, it's a kwera. Samantalang kung tutusin si Jesus, nakatipa. Nagsasabi, halika, mga nagpapagod at napapagod. Kung bagay,
Ito'y naglalarawan ng pagtanggap ng pagpapatawad. Kaya magandang isipin na yung mga pilat na yun o yung larawan ng sugat na yun ay magiging palatandaan ng ating ng ginawa ni Kristo at hindi ka palatandaan ng pagpapatawad. Mga kapatid, huwag tayong magsarap. Baka tayo lumampas dahil sa panuntunan ng Diyos. Pangulit, nais kong paalaala sa atin, isang refleksyon. Ito po ay ating nais katuparan sa biyaya. Una, ito yung reflection on the resurrection and the forgiveness. Number one, assure yourself that compared to Christ's suffering, you haven't been seriously wrong. Ang ibig sabihin po nito ay, tiyakin mo sa iyong sarili, kung kumpara mo si Kristo sa iyo na nagdusa sa Kalbaryo, ang ginawa sa iyo ng sinuman, hindi ganun kalubha. Hindi ka pinakain ng putik o pinagupit o ikaw ay pinagapang. Hindi. Maaaring nagawa ka ng hindi maganda, pero hindi ito maitutulad kay Kristo sa kanyang pagtitiis. Pangalawa, alalahanin mo ang lahat ng mabuti o mabuti na bagay na ginawa sa iyo ng iba, maaari yung mga tao na nakasakit sa iyo. Madalas, sinasabi po natin ito, kapag ang isang tao ay ginawa mo ng mabuti, tatandaan niya yun. Pero, pagka ikinakagawa ng masama, mas tatandaan niya yun. Minsan, hindi na natin naaalala ang mabuting nagawa sa atin ng ating kapatid o kapwa. Ang lagi na lang natin inuungkat yung ginawa niyang mali. Kung ganun kaya ang gagawin sa atin ng Diyos, uungkatin niyan lahat. Ay, kawa-awa ko tayo. Hindi na tayo makakarating sa langit. Kung bagay, baka tayo ho ay hanggang halataak na lang. Hindi na tayo makakatuloy. Kung uungkatin ng Diyos ang mga kasalanan. So, alalahanin mo natin, baka may nagawang mabuti sa atin ng ating kapwa, isipin natin, may nagawa ng mabuti sa atin. Tayo mga Pilipino ay marunong naman tumanaw ng utang na loob. Sunod, pasalamatan natin ang Diyos sa mga pagpapalang tinanggap natin mula sa kanyang pag-ibig at kapatawaran bawat araw. Mayroong grupo na nagtuturo na hindi tayo kailangang humingi ng tawad sa Diyos dahil tayo napatawad na. Meron malaking grupo ito na nagsasabi na sila evangelical. Sila ho'y nagsasabi na hindi na kailangan humingi ng tawad. Kasi napatawad ka naman, ba't ka pa hihingi ng tawad? Pero malinaw ho ang turo ng Biblia na tayo hihingi ng tawad. Bakit? Ito ho ay magsisilbing paalaala sa atin na lagi tayo magpapakumbaba sa Diyos na humingi ng tawad dahil sa kanyang pag-ibig at hindi natatapos na kapatawaran sa bawat isa sa atin. Kaya nga sinabi ko kanina, ang pagpapatawad mo ng Diyos ay sukdulan na yung ating nagawa noon, ngayon, at sa darating pinatawad na niya. Pero bakit pa tayo humihingi ng tawad? Kasi ating inaalala ang kanyang pag-ibig at walang hanggang kapatawaran. Huwag mo tayong humingi ng tawad. Bawat araw, mahalagang alalahanin ito. Maaaring sasabihin natin, hindi na ako nakagawa ng kasalanan sa maghapon. Di mabuti, pero mabuti pa rin alalahanin ang pag-ibig at paghingi ng tawad sa Diyos. Sunod, maging honest sa iyong sarili na ikaw ay manalangin para sa nakasakit sa iyo. Maging tapat na ipanalangin ang mga nakasakit sa iyo. Sinabi ng Panginoon, pagpalain ninyo o idalangin ninyo ang mga umuusik sa inyo. Gaya po itong magkapatid kanina, sabi, sige, maggawa kayo ng wish para sa isa't isa. Ano ang ating pwedeng maging wish sa sino man sa atin na nakasakit? Kanina kahapon, naroon ako sa isang lugar, yung isang lalaki, medyo maedad na, hindi pa mabang, naging malayo pa naman, nadaanan ng jeep mabilis. Uy, nabalik! Sabi ka, bangga! Mabangga sana! Ay, pagkagalay, ay tumingin pa sa akin, kaya nakagawa. Hindi ako naman tumingin lang sa kanya, i-dedis ko na mukha ko. Makagalit talaga. Sabi, bangga! Mabangga sana! Kapatid, ganun mo ba ating attitude? Parang inisip ko lang ito. Okay, pagka gano'n kami mga mananampalataya, hindi kami makakain. Hulog! Mahulog ko sa kasaldan! Pagkapilig, nahulog, sabi, ayos sa natin sa Panginoon. Sinagot ang dalangin ko. Ay pagkahugaling tayo, palagay ko, baka tayo mahulog.
Di kaya sabi mo sa kawikaan, ang naglalagay daw ng patibong, siya ang nahuhulog. Oh? Ang naglalagay ng patibong sa kapwa, siya ang mahuhulog doon. Hindi. Kumbaga, kung may nakasakit sa atin, ikusanin natin sa panalangin, Panginoon. Patawarin po ninyo si kapatid. Patawarin din ninyo kasi, siyempre, hindi lang naman siya nagkakasala. Ako rin ay nagkakasala. Sunod, magkaroon, tumingin ng oportunidad na makagawa ng mabuti o makatulong, lalo na doon sa naka-open sa iyo. Sa akin, lalo na ito mahirap. Yung manalangin, maaaring magawa natin, pero yung tulungan mo, pero, alam niyo mga kapatid, alam niyo ba yung nangyari ho doon sa yung isang kasaysayan sa Biblia, yung sinasabi parang nilagyan ng baga sa ulo? Yun mo kasi sinasabi ko doon sa Roma 12, sabi, kapag may gumawa sa inyo ng masama, gantihan mo ng mabuti. Pag may gumawa sa inyo ng masama, gantihan mo ng mabuti. Ay parang pinatungan ng baka. Yun mo kasi yung ekspresyon ko, kumbaga parang pag lalarawan kayo ay parang pinakikita doon sa tao yung kahalagahan na hindi naman siya ipahiya. Hindi yung parang ma-realize niya na, naku, kung nagawa ko pa ng masama, kung siya pang nagawa sa atin ng mabuti. Hindi ka parang, lalo yung taong gayon, lalo mapapahiya. Hindi natin gustong hiyain, hindi yung gustong sabihin noon. Kundi yung bang pagkakataon na lalo niyang marirealize na yung kanya palang ginawa sa iyo ay hindi mo sinuklian ng paghihiganti. Na normal para sa atin. Normal sa tao. Pero sa atin bilang mamamana ng palataya, dapat din. Sunod, kung ang offense, especially ay hindi makalimutan, humingi ng tulong sa Diyos para makapag-focus sa kanyang pag-ibig at biyaya. Forgive and forget. Lalo ko sa mga mag-asawa, wala na ho ang aking mga magulang, pero isang bagay na nakakalungkot nga lamang ay bagamat siyempre sila may nakapagpahinga na sa piling ng Diyos. Nasasabi ko lagi sa aking inay, tama na po yan. Ano may tapos na. Leave it to God. Hayaan nyo na ang Diyos. Hayaan nyo sa Diyos. Kasi minsan talaga kung yung mag-forget, mahirap. Pero, hayaan natin tulungan tayo ng Diyos na mag-focus sa kanyang pag-ibig at biyaya. Ba't na tayo yung magpapatalo? Doon sa wala na tayong katapos-tapos na isipin yung mga bagay na ginawa sa atin. Tayo ang talo doon. Tayo ang talo doon. Sabi ko ng isang psychologist, bagamat siyempre, yan nasa nila rin pag-aaral. Ang issue kasi mo ng forgiveness ganito. Kapag ikaw ay ginawa ng masama, ang tendency kasi diyan ng normal, na yung sa isang tao, gaganti ka. Yun. Tatapatan mo yun. Ngayon, yun kasi ay paraan para ibigay sa kanya yung bigat, yung burden, at ikaw ay makalaya. Kasi pag ikay nakaganti, ang pakiramdam mo doon, lumaya ka. Kasi, halimbawa, nasaktan ka, ginantihan mo. Ang burden nandoon sa pagganti mo, doon sa ginantihan mo, ikaw naman, malaya ka kasi nakaganti ka eh. Pero, sa totoo, ang forgiveness ay ganito. Ginawa ka ng masakit, ng masama, ginantihan mo ng mabuti, hindi mo ginawa ng masama, sa salita ng Diyos, tayo ang tunay na malaya. Kasi yung anger, yung hirap ng isip na isipin mo pa at hindi mo makalimutan yung kanyang ginawa, papalitan mo yun ng kapanatagan dahil sa pagpapatawad. Pero tingnan nyo yung taong hindi nagpapatawad, yan mo, lagi mo iyang balais. Parang may kung ano iniisip. Kasi wala siyang kapahingahan, parang lagi siya nag-iisip na, paano kaya ako gagawa ng bagay na kasi sira nito o kasasama nito? Wala lang kapahingahan. Kaya ang sinasabi ko dito ay yung pagpapatawad ay release from the anger and be totally delivered doon sa effect ng hindi pagpapatawad. So dapat po natin tandaan, tangi ang Diyos ang tutulong para tayo ay makapag-focus sa pag-ibig at biyaya. And finally, bago daw tayo matulog, consider thoughtfully the phrase from the Lord's Prayer, forgive us our debts as you forgive our debtors. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakautang o pagkakasala
para ng pagpapatawad din naman namin sa nakakautang o nagkasala sa atin. Hindi ba yan ang itinuro ng Diyos ng Panginoong Hesus sa atin? Ito ho ay minodify ko, inadapt mula kay Roy S. Mga kapatid, sa diwa kong ito ng pag-alaala natin sa muling pagkabuhay, balikan natin yung katotohanan yun. The very foundation of our faith. Of our assurance na tayo ay may buhay na walang hanggan, na tayo nakakapaglingkod sa Panginoon, na tayo makakapagpatawad din sa ating kapwa, ay ang kapatawaran ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, muli humihingi kami ng tawad sa inyo. Maaari, sa pagpunta pa lang namin dito ngayong umaga, may mga abirya na nangyari na hindi namin nakaiwas, na hindi mag-isip ng hindi mabuti. Patawarin niyo po kami. Kung may mga kinigit pa kaming sama ng loob sa aming may bahay, sa aming asawa, o sa aming anak, o kanino pa man, sa aming kapatid, kapwa, patawarin mo kami. Kung sa aming sarili, hindi rin kami makapagpatawad, patawarin mo rin kami. Panginoon Diyos, mga pangyarihan sa lahat, tulungan mo kaming marilis sa gapos ng hindi pagpapatawad at paghihiganti. Tulungan mo kaming makalaya na sa pandaraya ng dyablo, na kung saan ay pinabibigat lang lalo ang aming pasanin sa hindi namin pagpapatawad. Napatawad niyo na kami sa aming kasalanan noon, ngayon at sa darating. Malaya kami ngayon, Panginoong, nakakapaglingkod sa inyo, nakakapagsabi ng Ama, aming Ama. Dahil kami tinuring yung mga anak sa amin sa pamamagitan ni Kristo, Jesus, dahil sa mananampalatayang kaloob din ninyo. Kaya sa amin pong pag-alaala sa muling pagkabuhay ng Panginoon, tatak ninyo rin sa aming mga puso at isip, na kung hindi muling nabuhay ang Panginoon, hindi kami mapapawalang sala. At wala kaming pag-asa sa buhay na ito. At yamang tumanggap na kami ng kapatawaran dahil totoo ang muling pagkabuhay ng aming tagapagligtas. Tulungan kami humingi lagi ng kapatawaran at magpatawad. Ito ay magdadala sa amin sa antas ng kapayapaan, kaligayahan na walang katulad. Na kahit sino ang aming kaharap, wala ho kaming itim-timing, kabigatan o anumang sama ng loob sa kanila. Ayaw namin tumulog sa gabi na may dala-dala po kami, Panginoong, mga kabigatan sa aming mga mahal sa buhay, o sa aming kapatiran, o sa aming kapwa. Patawarin po nito kami, Panginoon, gaya na rin ang pagpapatawad namin sa iba. Ang lahat ng ito ay panalangin namin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.